Magandang gabi, Kuya Berto. Ako po si June, Tubong, Bawan, Batangas. 3 taon na akong nagtatrabaho sa Cavite bilang construction worker. Isang simpleng tao lang po ako. Walang bisyo maliban sa kape, yosi at paminsan-minsan ay nagsasabong. Lahat po ng ginagawa ko ay para sa pamilya ko sa probinsya. Para kahit papano ay may mapang suporta sa mga anak ko. Nakatira ako sa barracks kasama ng ibang mga trabahador dito. Mainit, siksikan, amoy pawis at alikabok. Pero okay lang. Ganito naman talaga ang buhay namin dito. Gising sa alas 5 ng umaga, trabaho ng alas 6 ng umaga, at tulog pagsapit ng alas 10 ng gabi. Sa site namin, may isang matandang tagalinis na halos di namin pinapansin. Tahimik siya. Mahina kung magsalita at laging nag-iisa sa sulok. Ang pangalan niya ay Mang Elyong. Sabi ng mga matatagal na ron, dati raw magagamot si Mang Elyong. Dating albularyo sa probinsya nila. Pero nang namatay ang anak at asawa niya sa sunog, nagbago daw siya. Tumigil sa paggagamot, iniwan ang bayan nila at lumipat dito sa Cavite para magtrabaho bilang tagalinis. Wala raw kamag-anak si Mang Elyong. Wala ring pumibisita. Lagi nag-iisa at sa tuwing titingnan mo siya, para bang ang bigat ng dinadala niya. Isang gabi, inutusan ako ng forma na mag-overtime. May kailangan tapusing poste bago mag-inspeksyon kinabukasan. Alas 10 na ng gabi, ako na lang natira sa site, maliban kay Mang Elyong. Nakita ko siya sa may dulo, sa ilalim ng poste ng ilaw. Nakaupo sa isang sako ng simento. Hawak-hawak ang maliit na bote. Parang may sinasalin siya roon. Maitim, malapot. Parang langis na may halong abo. Nilapitan ko siya. Sabi ko, Mang Elyong, gabi na po. Sarado na yung gate. Baka po di na kayo makalabas. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Mapupungay na yung mga mata na parang antok na. Saka siyang umiti. Yung tipong ngiti na hindi mo alam kung mabait o nanunukso. Sabay sabing, gusto mo ba Jun na umangat ang buhay mo? Napatawa ako. Sino bang ayaw, Mang Elyong? Pero mukhang matagal pa yata bago mangyari yun, sabi ko. Inilapit niya yung bote. May bahagyang amoy parang sunog na dahon na hinaluan ng langis. O ito, ipahid mo sa palad mo bago ka matulog. Bukas ng umaga, lahat ng mahawakan mo magiging maswerte, sabi niya. Akala ko biro lang pero seryoso siya. Kumikintab pa nga yung likido habang tinatamahan ng ilaw eh. Sabi ko, baka naman Mang Elyong, pinagtitripan mo naman ako. Ngumiti lang siya. Huwag kang mag-alala Jun. Libre lang ito. Pero tandaan mo, lahat ng swerte ay may kapalit. Tumayo na ako at ngumiti lang pabalik. Hindi ko na siya pinansin. Pero bago ako umalis, napansin kong nakatitig pa rin siya sa akin. Habang paulit-ulit na inaalog yung bote sa kamay niya. Kinabukasan, maaga akong nagising. Pagtingin ko sa kama ko, may bote. Parehong bote kagabi. At sa ilalim, may maliit na papel na nakasulat. Subukan mo lang, isang patak. Nagtaka ako kung paano ba napunta sa kama ko yun. Samantalang hindi ko naman yun kinuha kagabi. Pero dahil curious ako, kinuha ko yung bote at
Binuksan ang takip nito. Amoy langis, pero may halong kakaibang amoy. Parang hindi ko maipaliwanag, Kuya Berto eh. Ipinatak ko ito sa palad ko. Isang patak lang, Kuya Berto. Pagkatapos ay nagbihis ako at pumasok na. Pagdating ko sa site, tinawag ako ng forma namin. Jun, ikaw na ang bagong headmason ngayon. At eto, may inabot pa siyang sobre sa akin, Kuya Berto. Nung tingnan ko, may lamang pera. 5,000 pesos. Natulala ako. 4 na buwan na akong hindi napapansin dito, tapos biglang may ganito. Akala ko biro, pero hindi. Binigyan pa ako ng sobre. May pera talaga sa loob. Doon ko naisip na parang totoo nga yung sabi ni Mang Elyong. Lahat ng mahawakan ko nagdadala ng swerte. Pero nung sumunod na araw, doon nagsimula ang kakaiba. Nahawakan ko si Ben katrabaho ko. Kinagabihan, nadulas siya, Kuya Berto, at nahulog sa scaffolding. Namatay si Ben. Natakot ako, Kuya Berto, at di pa doon natapos kasi kinabukasan. Hindi ko sinasadyang maahawakan si Foreman sa balikat habang kinakausap niya ako. Kinahapunan nung araw ding yun, bigla siyang inatake sa puso at namatay din si Foreman. Nakaramdam ako ng takot, Kuya Berto. Tinignan ko yung palad ko. Nangingitim na. Parang sinunog. At sa tuwing hahawak ako sa kahit ano, ay kinakabahan ako na baka may kung anong kamalasan ang mangyari din sa kanila. Kinagabihan, nagising ako sa kalusko sa ilalim ng kama. Pagyuko ko may bote, yung bote ni Mang Elyong, pero ngayon mas malaki. Hindi ko na yun hinawakan, Kuya Berto. Tinakban ko yun ng kumot para maiwasang mahawakan o makita ng iba. Kinabukasan, hinanap ko si Mang Elyong, pero sabi ng mga tao, matagal na raw palang patay si Mang Elyong. 2 taon na siyang patay. Natagpuan daw siyang nakaupo sa ilalim ng poste ng ilaw. Hawak ang bote na may itim na likido. Eksaktong lugar kung saan ko siya nakita nung gabing una naming nag-usap. Napaupo ako, Kuya Berto, at nanginig ang tuhod ko. Kung patay na siya noon, sino yung kausap ko? Umuwi ako ng barracks. Kinuha ko yung bote at itinapon ko sa ilog sa likod ng site. Pero hindi na nawala ang mga itim na marka sa kamay ko. Pagkalipas ng ilang buwan, umalis ako sa trabaho. Bumalik na ako sa Batangas. Tinulungan ko na lang ang amang ko sa maliit na aming sakahan. Tahimik ang buhay, mapayapa, at hindi na ako naghahangad ng madali ang pera. At mula noon, hindi ko na muling hinawakan kahit anong bagay na hindi sa akin, dahil alam ko na ang swerte kapag hindi pinaghirapan, siguradong may kapalit na hindi mo kakayanin.